Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po ang inyong lingkod para magbahagi ng isang kwentong katatakutan na siguradong kapupulutan din ng aral. Ang kwento ngayong araw ay mula sa karanasan ni Rod, isang batang taga-baryo Ginoong Sanay sa Isla ng Talim. Tahimik ang buhay ni Rod kasama ang kanyang lolo na isang mangingisda. Araw-araw silang nangingisda gamit ang lambat. Pero isang araw, tila naging madamot ang dagat. Wala silang mahuli kahit isa. Dahil sa gutom at pangangailangan, napilitan si Rod na sumisid sa ilalim ng dagat para makahuli ng isda. Pero sa kanyang pagsisid, isang bagay ang hindi inaasahang nangyari. Natusok siya ng tibok ng kanduli, isang matulis na bahagi ng palikpik ng isda sa ibabaw nito. Matapos yun, nilagnat si Rod at nagsimulang makaramdam ng kakaiba. Ano nga ba ang epekto ng tusok na yon sa katawan niya? Matutulungan kaya siya ni Mama Bully, ang kilalang albularyo sa kanilang baryo? At ano ang uri ng panganib na naghihintay kay Rod matapos ang insidenteng ito? Pero bago ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapanindig balahibo na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Maaga pa ay nasa dagat na ang maglolo na si Lolo Baldo at ang kanyang apo na si Rod. Pareho silang tahimik habang sakay ng lumang bangka. Nangingisda malapit sa dalampasigan ng kanilang baryo Ginoong Sanay. Ang baryong ito ay ang ika-13 barangay sa Talim Island. Payapa ang panahon ng mga oras na yun. Walang malakas na hangin. Walang malalaking alon. Ang langit ay maliwanag at ang araw ay unti-unting sumisilip mula sa likod ng mga ulap. Sa kabila ng ganda ng paligid, kapansin-pansin ang lungkot sa muka ng maglolo. Pareho silang nakasimangot at panayang buntong hininga habang inaayos ang kanilang lambat. Tahimik ang matanda habang pinagmamasdan ang tubig. Si Rod naman ay napaupo na sa unahan ng bangka, hawak ang isang maliit na timba. Wala pa rin po ba? Wala pa eh. Wala na talaga. Di na tulad dati na hindi pa kami tapos maghulog ng lambat ay may hila na kagad. Sa konting oras nakakapuno na kami ng balde. Hindi gaya ngayon. Tingnan mo. Kanina pa tayo dito wala pa rin tayong huli. Bakit po kaya? Marami na kasi gumagamit ng masasama. Yung iba dinamita. Yung iba naman maski buntis o maliliit na isda ay kinukuha nila. At maraming nagtatapo ng basura sa lawa. Alam mo yon, yung hindi nila iniisip kung anong mangyayari sa mga isda. Dumudumi na ng gusto ang lawa, pati na ang ating mga ilog. Kaya nga po nakakalungkot po no. May mga tao pong hindi marunong magpahalaga sa kalikasan. Wala naman tayong magagawa Ganun talaga sila. Nung kasing edad mo ko, aba, kahit malapit ka lamang sa pretil, abay may mahuhuli kang dalag. Ngayon, kahit doon ka pa sa laot, wala na. Bihira ka nang makahuli ng isda. Paano po yan? Wala pa po tayong huli ngayon. Maski pang ulam lang. Ay, nako. Mabuti pa'y umuwi na tayo. Sabawan na lamang natin ang tubig ang kanin at budburan natin ang asin. Lolo naman Sawang-sawa na po ako sa ganun Lo, ano po kaya kung sumisid na lang po ako? Baka sakali po may mahuli po akong isda. Paano ka maghuhuli ng isda? Wala ka naman dalang panghuli.
Lo, nakalimutan niyo po ba? Mangangapa na lang po ako, dadakmain ko na lang. Kahit ilang piraso lang po, pang-ulam natin po yun. Sawang-sawa na po ako sa puro asin na lang na ulam. Tsaka lo, matanda na po kayo. Kailangan niyo ng masusustansyang pagkain para humaba pa po ang buhay niyo. Abay, sinong matanda sinasabi mo? Malakas pa ako. Kita mo naman macho pa. At siyempre, pogi pa rin, di ba? Oo na nga po, pogi na akong pogi. Pero lo, seryoso po talaga ako. Gusto ko po kayong alagaan. Ayokong nagugutom po kayo. Ako nga ang dapat na nag-aalaga sa'yo, Rod. Pero sigurado ka ba? Gusto mo talaga sumisid? Aba, medyo malalim dito. Lo, sanay na po ako dyan. Huwag po kayo mag-alala. Hala, sige. Pero huwag ka magtatagal sa ilalim, han. Mag-iingat ka. Opo, lo. Sige, bababa na po ako. Tumalon si Rod sa lawa. Medyo malinaw ang tubig. Kitang-kita siya ni Lolo habang lumalangoy pababa. Mabilis ang kilos niya. Kampante. Sanay na sanay sa ilalim ng lawa. Tahimik sa ilalim, pero wala pa rin siyang makitang maraming isda. May nakita siyang alimango. 2. Kinuha niya pareho. Umahon siya kagad. Lo, ito po. Pwede na po to. Ano? Alimango? Hindi naman to pwede sa'yo, di ba? Nangangati ka rito. Lo, para po sa inyo yan. Sisisid na lang po ulit ako. Hahanap po ako ng pwede sa akin. O sige, galingan mo. Ngumiti si Rod at mabilis na muling lumusong sa tubig. Palalim siya ng palalim. Sanay na ang katawan sa lamig. Kabisado niya ang bawat bato, bawat butas sa ilalim. Nakailang tingin siya sa paligid. Wala pa ring isda. Pero sa may bandang kanan ng bahura, sa parting bihira niyang puntahan, may kakaiba siyang nakita. Isang isdang kanduli, pero may kakaiba. Ang tibok nito, o tinik sa likod, ay may kumikislap. Parang may ilaw mapusyaw na bughaw at parang kumukuti-kutitap. Napatigil si Rod. Pinanood niya lang ito habang dahan-dahang lumalangoy sa pagitan ng mga bato. Napako ang mga mata niya sa liwanag na yun. Ilang sandali pa, gumalaw siya paunti-unti. Nilangoy niya ang direksyon ng kanduli. Dahan-dahan, ayaw niyang mabigla ang isda. Nang maramdaman niyang sapat na ang distansya, bigla siyang umabante at inabot ito gamit ang 2 kamay. Nadakma niya ito pero pumalag ang kanduli at bigla may tumusok sa palad ni Rod. Parang tinik, parang may mainit na karayom na pumasok sa balat niya. Nasaktan siya pero hindi niya binitiwan ang isda. Mabilis siyang lumangoy paakyat. Pagkaahon niya sa bangka, agad na sinalubong siya ni Lolo Baldo. Aba, medyo tumagal ka yata sa ilalim. Ano ba nangyari? Kinabahan tuloy ako sa'yo. Hindi na muna sumagot si Rod. Inihagis niya ang hawak na isda sa loob ng bangka. Nakita ni Lolo Baldo ang pamamaga ng kamay niya. Namumula din ang palad ng apo. Sandali nga. Paano yung kamay mo? Lo, natibo po ako ng kanduli eh. Talaga? Nakaw! Masakit yan. Ayos ka lang ba? Opo, Lo. Ayos lang naman po ako. Makirot lang pero kaya ko naman po. Ay, oo nga pala, Lo. Yang isda po na yan, Lo. May nakita po akong kakaiba sa kanya. Habang nasa ilalim po kami, umiilaw po yung tibok sa likod niya. Napakunot ang noo ni Lolo Baldo. Kinuha niya ang kanduli at tinignan. Kakaiba nga, hindi pa siya nakakakita ng ganito. Lumilinya ang bughaw na ilaw sa dibdib nito. Bagamat humihina na. Ang bihira na yan. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Dito pa talaga sa lawa. Sigurado ba? Ito yung tumusok sa'yo. Opo, Lo, yan po talaga. Kasi po pumalag eh. Kaya natusok po ako. Ala, sige. Ang mabuti pa ay umuwi na tayo para malapatan kagad ng gamot yan. Habang tumatagal yan, lalong sasakit.
Kinuha ni Lolo Baldo ang malinis na tela at ibinalot sa kamay ng apo. Hindi na nila pinilit na manghuli pa. Bumalik na sila sa pampang. Habang pauwi sila, tahimik lang si Rod. Hawak pa rin niya ang kanyang kamay na nasugatan. May pakiramdam siyang hindi ordinaryo ang isdang yun. Medyo kinakabahan siya sa pwedeng mangyari sa kanya ng mga oras na yun. May nararamdaman siyang kakaiba sa katawan niya. Parang may gumagapang paitaas mula sa kanyang palad, paakyat sa kanyang braso. Hindi pa niya alam kung ano yun, pero may pakiramdam siya na may nagbago. Halika dito at linisin natin ang sugat mo. Baka ba maya ay may natira pang tinik dyan. Sige po, Lo. Sandali at kukunin ko lang yung alkohol at bulak. Ilang saglit lang ay bumalik na ang matanda. Dala ang mga kinuhang gamit. May dala rin siyang malinis na tela. Lolo, di po ba yan? Baka masakit po Medyo, pero tiisin mo lang. Kailangan kasi talaga nating linisin yan. Baka lalong mamagayan pag napabayaan. O siya, sige. Hawakan mo ito. Kagatin mo ang panyo kung gusto mo. Binuhusan ni Lolo Baldo ng alkohol ang sugat. Napasinghap si Rod. Oo, hawakan mo to. Kagatin mo ang panyo kung gusto mo. Mapdi talaga to, Rod. Aray! Aray! Ang sakit po, Lo, aray! Sandali lang yan. Ganyan talaga pag dinadapuan ng alkohol ang sugat. Ibig sabihin, nililinis ng alkohol ang sugat mo. Maingat na pinunasan ni Lolo Baldo ang sugat gamit ang bulak. Tinitigan niyang mabuti kung may natirang tinik. Hala, mukhang malalim ang tusok ka. Pero wala namang natirang tinik. Medyo namamagalan talaga. Bakit po parang may mainit po sa loob? Hindi po ganito pag nasusugatan ako dati. Hindi ko rin alam, Apo. Basta kakaiba talaga yung isda na yan. Pero wag ka mag-alala. Basta linisin natin at bantayan ang sugat. Wag mong kukot-kotin, ha? Opo, Lo. Hindi ko po gagalawin. Ayan, matatapos na. Balutan lang natin para di madumihan. Pero bukas, huhugasan ulit natin ito. Maingat na binalot ni Lolo Baldo ang kamay ni Rod gamit ang tela. Hinaplos niya ang ulo ng bata. Matapang ka, Rod. Hindi lahat ng bata kayang tiisin ang ganyang sakit. Hindi naman po, Lo. Konti lang po. Ay, mayabang pala, hindi matapang. O sa susunod, ha, mag-iingat ka na. Tandaan mo, maski isang sugat lang yan, pwede kang ipahamak. Lalo na't hindi natin alam kung anong klaseng isda yon. Napatingin ang dalawa sa timba. Naroon ang 2 piraso ng alimango at ang isdang kanduli. Patay na ang isda. Wala na din ang liwanag na nasa tibok nito. Opo, Lo. Sa susunod po, magdadala na lang po ako ng pana. Mas mainam pa yon. O sige na, magpahinga ka na muna. Ako nang bahalang magluto dito. Lo, pwede po bang wag niyo pong isasama yung kanyang tibok? Iwanan niyo lang po. Sa akin na lang po yun. Ano? Ano namang gagawin mo sa tinik na yon? Wala lang po, Lo. Basta. O sige na, ako nang bahala. Magpahinga ka na. Tumangulang si Rod at tahimik na pumasok sa kanyang maliit na kwarto. 9:00 pa lang ng umaga, pero kakaiba ang bigat ng kanyang talukap. Nagulat siya sa sarili. Sanay siyang gising kahit madaling araw silang nangingisda ng kanyang lolo. Ngunit sa araw na yon, hindi na niya kayang labanan pa ang antok. Napapikit siya habang naglalakad pa lamang papunta sa banig. Pagkahiga niya, agad siyang tinangay ng antok. Lumipas ang halos 2 oras. Bandang 11:00 ng umaga, napansin ni Lolo Baldo na hindi pa rin lumalabas ang kanyang apo. Naglakad siya, palapit kay Rod. Rod! Rod na po, aba!
gising na. Kakain na tayo. Walang sumagot. Bahagyang kumatok si Lolo Baldo sa pinto. Sa kadahan-dahang binuksan ito. Pagbukas pa lang ng pinto, may malamig na hangin ang agad na bumungad sa kanya. Ngunit mas lalo siyang natigilan nang mapansin ang ayos ng apo. Rod? Aba, Rod, ano nangyayari sa'yo? Mabilis siyang lumapit. Nakita niyang tila tumitirik ang mga mata ng apo. Nanginginig din ang katawan nito. May nakita siyang mumunting pawis sa noo. Ang kaliwang kamay nito ang tinusok ng kanduli. Mas lalong namula at parang nangingitim ang paligid ng tusok. Rod, apo! Rod! Rod, gumising ka! Gising, apo! Yumuko siya at inalog ang balikat ng bata. Nanginginig pa rin ito. Hindi tumutugon. Ano ba ito? Diyos ko po, ano ba nangyayari sa aking apo? Rod! Rod, apo, gumising ka! Hinaplos niya ang pisngi ni Rod. Mainit na mainit, lalong lumakas ang kabog sa dibdib ng matanda. Agad niyang kinuha ang basang bimpo at pinunasan ng katawan ng apo. Ngunit kahit na anong gawin niya, hindi bumababa ang init at lalo pang tumitindi ang panginginig ng katawan ni Rod. Muli niyang tinignan ang sugat sa palad ng apo. Doon, napansin niya ang mga maiitim na linya na umaakyat mula sa sugat. Sinundan niya ang mga guhit mula sa palad, paakyat sa pulso, hanggang sa braso ni Rod, para itong unti-unting kumakalat. Hindi maaari. Ano kaya ito? Hindi kaya lason? Hinawakan niya ang braso ni Rod. Hinimas-himas niya ito. Parang gusto niyang pigilan ng pagkalat ng kung anong lason na nasa loob. Pero kahit na anong gawin niya, hindi bumabagal ang pagkalat. Agad siyang nagpasya. Kailangan niya ng dali ng apo kay Mama Buli. Isa itong matandang manggagamot na kilala sa kanilang lugar. Marami na itong napagaling, pati na ang mga taong hindi na kayang gamutin sa ospital. Tumayo si Lolo Baldo. Lumabas siya ng bahay at mabilis na humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Si Rod, may sakit. Kailangan namin pumunta kay Mama Buli. Tulungan niyo ako pakiusap. Naroon ang apo ko sa loob. Agad namang rumisponde ang ilan. Tumawag ng tricycle ang isa at maingat nilang isinakay si Rod. Nang makarating sila sa paanan ng bundok, huminto ang tricycle. Nasa tapat na sila ng daan paakyat patungo sa bahay ni Mama Buli. Wala nang ibang sasakyan ang makakadaan doon. Mataas ang daan, matarik at puro bato. Inilabas nila ang duyan na dala ng isang lalaki. Inilatag ito at maingat na inilapat si Rod mula sa tricycle. 4 na lalaki ang nagboluntaryong tumulong magbuhat. Tig-2 sa harap at tig-2 sa likod. Hawak ang mga mahahabang kawayan na nakakabit sa magkabila ang gilid ng duyan. Nasa unahan nun si Lolo Baldo. Hawak ang isang maliit na tuwalya para pamunas sa pawis ng apo. Wala siyang iniisip ng sandaling yun, kundi ang kaligtasan ng kanyang apo na si Rod. Panay ang dasal niya na sana umabot pa sila sa oras. Makalipas ang ilang minuto, narating nila ang isang maliit na kubo sa gilid ng bangin. Ang bahay ay isang tipikal na bahay kubo. Gawa sa sawaling kawayan ang dingding at kungod naman ang bubong. Luma na ito. May ilang bahagi na tinatakpan na lamang ng lumang trapal at kalawanging yero. Sa bakuran, makikita ang iba't ibang tanim ng matanda, mga halamang gamot, gulay at iba pa. Ngunit sa mismong harap ng bahay, naging kapansin-pansin ang kakaibang koleksyon ni Mama Buli. May mga nakatayong kawayan at sa dulo ng bawat isa may nakasabit na bungo ng iba't ibang hayop. Kambing, unggoy, baboy ramo, ahas
at iba pa. Ang amoy sa paligid ay matapang, parang pinaghalong amoy ng sinunog na tuyong dahon at insenso. Sa gilid ng kubo, doon nila nakita ang isang matandang lalaki. Matangkad ito, halos kalbo na, at ang balat ay kulay tsokolate. Tahimik na nagtatanim si Mama Buli. Hindi siya lumilingon, maski pa may tumatawag na sa kanya. Mama Buli! Mama Buli! Tulog! Tulungan niyo ang apo ko! Hindi kumilos ang matanda. Patuloy lang ito sa ginagawa. Aba, Mama Buli ang apo ko. Baka mamatay ang apo ko, pakiusap. Tignan niyo siya kagad. Pagkatapos ng ilang segundo, dahan-dahang lumingon ito. Hindi ito ngumiti. Tahimik siyang nakatingin kay Lolo Baldo at sa batang si Rod na nakahiga sa duyan. Pumasok kayo! Dinala nila si Rod sa loob ng kubo nito. Pagpasok nila, mas lumakas pa ang amoy ng insenso. May mga nakita silang mga garapon sa paligid na may laman na iba't ibang uri o kulay ng mga likido. Higa niyo siya sa banig. Sige. Pakialalay lang mga kasama. Ibaba muna natin sa banig ang apo ko. Nanatiling tahimik si Mama Buli. Kumuha ito ng puting tela at itinakip sa mga mata ni Rod. Pagkatapos ay pinahawak sa bata ang isang maliit na kristal. Mabilis ang kilos ng matanda, pero may kumpiyansa. Hindi ako magsisimulang manggamot kapag may tao sa paligid ko. Gusto ko mapag-isa, kasama ang aking pasyente. Maaari ba? Opo. Sige ho, Mama Buli. Nakikiusap po ko sa inyo. Gawin niyo po ang lahat para sa aking apo. Para siya ay gumaling. Ako nang bahala sa kanya. Wala ka nang dapat ipag-alala. Tara na mga kasama. Maghintay na lang tayo doon sa labas. Umalis na sina Lolo Baldo at ang kanyang mga kasama. Hindi na sila nagtanong pa o kumontra. Umupo ang matanda sa ilalim ng puno. Tanaw pa rin ang kubo. Sada po, Panginoon, pagalingin niyo po ang apo ko. Siya na lamang po ang meron ako. Samantala, sa loob naman ay naiwan si Rod na walang malay. Lumuhod ang manggagamot sa tabi ng bata. Binuksan ang hawak na botelya na may lamang parang langis pero mabaho. Inilapit niya ito sa ilong ng bata. Ilang saglit pa, napakislot ang daliri ng pasyente. Hindi pa rin ito gising, pero gumalaw ang katawan. Hinaplos ng matanda ang braso ni Rod gamit ang kanyang daliri. Dahan-dahan ang galaw niya, parang hinahanap kung nasaan ang problema. Nang dumampi ang palad niya sa sugat sa kamay ni Rod, bigla niyang inilayo ang kamay niya. Napasinghap siya at napamura dahil naramdaman niyang tila may tumusok sa daliri niya at napansin ang maliit na usok sa daliri niya. At siyaw! Ano ito? Napaatras siya. Bahagyang napasigaw, hindi sa takot, kundi sa gulat at sakit. Hindi ito normal. May nakabaon sa laman niya. Agad niyang pinunasan ang kamay ng tela at tumigil sa ginagawa. Mabilis niyang tinapos ang ritual. Inalis ang tela sa mata ni Rod at kinuha ang kristal. Tama na. Hindi ko na pwedeng ituloy ito. Delikado to. Baka ako pa ang mamatay. Mabilis na tumayo si Mama Buli. Sinunod niyang kinuha ang isang maliit na bote ng langis at ipinahid sa dalawang palad. Sa kamarahang ipinunas sa liig na parabang pinoprotektahan ang sarili. Tumigil siya sandali, huminga ng malalim at pinilit pinakalma ang sarili. Naglakad siya palapit sa pinto at binuksan yun. Pagkakita niya sa mga lalaking naghihintay sa may lilim ng isang puno, agad niyang tinawag si Lolo Baldo. Tapos na ako. Mabilis na lumapit si Lolo Baldo, halatang nag-aalala.
Kumusta po ang apo ko? Anong meron sa kanya? Ayos lang naman siya. Karaniwang laglat lang. Wala siyang malubhan sakit. Magpapagaling na lamang siya sa bahay. Hindi kailangan ng gamot ko. Paracetamol lang ayos na yon. Ano kanyo? Paracetamol lang. Pero bakit nanginginig siya? Tapos yung sugat niya parang may itim na guhit na paakyat. Hindi ba delikado yon? Sinabi ko na, wala siyang malubhang karamdaman. Lagnat lang yan. At normal lang yan sa mga natitibo ng isda. Abay, pasensya na ho talaga kayo. Lumalan talaga ako nag-alala para sa apo ko. Natakot ako na sobra. Akala ko kasi kung ano na. Kaya napilitan ako lumapit sa inyo, Mama Bule. Ayos lang yon. Sige na, iuwi mo na ang apo mo. Siya nga pala, yung sugat niya hayaan nyo lang. Huwag niyong gagalawin. Huwag niyong lalagyan ng kung ano-ano. Opo, gagawin ko yon. Salamat uli, Mama Bule. Huwag nyo na siyang ibabalik dito. Maski ano pang mangyari. Ano po? Abay, bakit naman? Dahil wala nga siyang sakit. Ayoko na makulit dito. Ayoko na sasayang ang oras ko. Sige na, magsialis na kayo. Ay, sige ho. Pasensya na po kung naistorbo namin kayo, Han eh. Gusto ko lang naman na masigurong ligtas talaga ang aking apo. Binuwat na ulit ng mga lalaki si Rod. Maingat silang bumaba ng bundok. Pagdating sa bahay, agad nilang inihiga ang bata sa kama nito. Mainit pa rin ang katawan, pero mukhang mas gumaan na ang paghinga nito. Payapa na rin siya. Hindi na nakatirik ang mga mata. Mga maraming salamat sa tulong nyo, ha? Pasensya na rin kayo sa istorbo. Hayaan nyo at babawi ako sa inyo sa susunod. Nako, wala po yun, Lolo Baldo. Sino-sino po ba magtutulungan dito? Kundi tayo-tayo rin mga magkakapit-bahay. Basta kung may kailangan lang po kayo, tawagin niyo lang po kami. Nakaw, salamat talaga, Han eh. Maraming salamat sa inyo. O sige ho, aalis na po kami. Sana po gumaling na kagad si Rod. Nang makaalis ang mga kapitbahay, agad na pinunasan ulit ni Lolo Baldo ang noo ng bata. Naglagay siya ng basang bimpo sa noo nito. Apo, gumising ka na. Nag-aalala na ang lolo sa'yo eh. Hindi ako sanay na ganyan ka. Kaya gumising ka na, pakiusap naman. Lumipas pa ang mga oras, halos magdamag niyang binantayan ang may sakit. Paminsan-minsan ay hinahaplos ang ulo ni Rod. Panay ang dasal niya, sana totoo ang sinabi ni Mama Buli at sana gumaling na ang kanyang apo. Ilang sandali pa, nakaramdam ng ngalay at antok ang matanda. Dumukdok ito sa harap ng apo. Malalim na ang kanyang pagkakatulog. Hindi niya nararamdaman ang biglang paggalaw ni Rod. Maya-maya, nagising ang bata. Lolo? Naalimpungatan ng matanda nang marinig ang tinig ng apo. Laking tuwa nito nang makitang nakabango na ang kanyang apo. Aba, apo! Ang apo ko gising na. Totoo nga. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos at gising ka na. Lo, ano po ba nangyari? Ba't parang naiiyak po kayo? Pabihira, hindi mo alam. Nagkasakit ka eh. Nilagdat ka ng mataas. Nag-alala ko sa'yo ng todo. Akalain mo. Pabihira ka. Akala ko kung ano na. Ha? Seryoso po ba kayo, Lo? Di ba natulog lang naman ako? Wala naman po akong nararamdaman ngayon ah. Ayos lang po ako. Talaga ba? Aba, oo nga eh. Hindi nga mainit ang katawan mo. Patingin nga ako ng kamay mo. Oh, heto po. Aba, parang ang himala. Nawala mga sugat mo. Tsaka yung itim-itim sa braso mo, wala na rin. Lo, alam ko pong wala na yan. Alam mo ba, Lo, na naginip ako. May isang magaling na manggagamot din dun. Siya ang gumamot sa akin.
Ano ka mo? Nanaginip ka? Ano namang napanaginipan mo? Nasa ilalim po ako ng tubig, Lo. Lumalangoy po. Pero alam niyo ba, nakakahinga po ako sa ilalim. Ang galing, di po ba? Ang sarap po sa pakiramdam, Lo, kung alam niyo lang. Ang linaw-linaw po ng tubig. Tapos po, yung mga isda, kinakausap ako. Kinakausap ka ng isda? Opo. Sabi pa nga nila, halika, Rod, halika. May papakain kami sa'yo. Tapos, sinundan ko sila. Ang gaganda ng nadaanan namin, Lo. Parang may mga ilaw sa ilalim ng lawa. Totoo ba yan? Hindi ka ba natatakot? Hindi po. Ang saya nga po eh. Tapos, meron po dong kaharian. Ang ganda-ganda. Ang laki po. Tapos, may hari sila. Matangkad po siya. Malaki po ang katawan. Tapos, may mahabang buntot. Siya ang nagpagaling sa akin. Tapos yun. Ayun, nagising na nga po ako. Nakakaaliw naman yung panaginip mo, Apo. Pero sigurado kung panaginip nga lang yan. Lo, parang totoong-totoo po kasi. Hayaan mo na. Ang mahalaga, magaling ka na ngayon. At salamat sa Diyos dahil bumalik ka sa akin, Apo. Pahalik nga ako. Pagkatapos ng halik, ay niyakap ni Lolo Baldo ang apo niya. Kinabukasan, lumabas ang maglolo para bumili ng ilang gamit sa bahay. Masigla si Rod habang naglalakad. Parang walang nangyari sa kanya sa pagkakasakit. Habang binabagtas nila ang daan papunta sa talipapa, napansin nila ang maraming tao na nagkakagulo sa harap ng barangay hall. May mga nakatayo sa tabi at nakasilip sa bintana. Lo, tignan niyo oh. Ano kayang meron doon? Bakit ang daming tao? Abay, ewan ko, Apo. Parang may nangyayaring gulo, ah. Halika, tignan natin. Lumapit ang dalawa para makisilip. Pagtingin nila sa loob, nakita nila si Mama Buli na nakaupo sa isang sulok. Tahimik lang. Sa harap niya ay may isang dalagang umiiyak at galit na nagsalita. Kausap nito ang kapitan ng barangay na si Kapitan Kojak. Agad nilang nakilala ang babae. Siya si Jenny. Rireklamo ko po matandang yan. Pekeng magagamot yan eh. Tingnan nyo. Itinaas ng dalaga ang damit niya at ipinakita ang kanyang tiyan. Napaatras ang iba sa nakita nila. Ang balat ni Jenny sa tiyan ay puno ng mapupulang butlig at may ilang bahagi na namamaga. Aba, ano nangyari dyan, Iha? Bakit nagkaganyan ang tiyan mo? Hapon lang po nagpunta po ako sa bahay niya. Pinagamot ko yung tiyan ko kasi sumasakit. Akala ko matutulungan niya ako. Pero lalo lang ako napahamak. Mama Buli, ano masasabi niyo sa inireklamo sa inyo? Kapitan, sinabi ko naman sa kanya na hindi ako may gawa niyan. Wala akong kasalanan sa kanya. Sinungaling ka. Dahil sa langis na ipinahid mo dito. Kaya ako nagkaganito. Sabi ko na eh. Peke yung mga gamot mo. Ewan ko ba kung ba't ako nagtiwala sa'yo. Marami na akong kakilala na nagsasabing hindi ka naman talaga nakakagamot. Kung bakit naman kasi ako nagtiwala. Wala ka naman palang tiwala eh. Bakit ka nagpunta rito sa akin? Hindi kita pinilit. Hindi mo nga ako pinilit. Pero tama ba to? Tama ba itong ginawa mo sa akin ito, ha? Alam mo ba, Kap? Manyakol din yung matanda na yan eh. Habang ginagamot ako, ay pinalabas niya lahat ng mga tao sa loob. Kami lang ang naiwan. Hinipuan niya ako. Pati mga hita ko, hinawakan niya. Hindi naman yung kasama sa pinapagamot ko sa kanya. Nagulat ang lahat sa sinabi ng babae. Si Mama Buli biglang napatayo. Ang dating kalmadong mukha nito ay agad na napalitan ng galit at pagkainis. Ano? Ano sinasabi mong hinipuan? Hindi ko gagawin yun sa'yo. Nagsisinungaling ka. Anong hindi? Ginawa mo na nga eh. Hindi ko ugali yun, babae ka.
Huwag mo akong pinagbibintangan ng ganyan. Sandali. Huminahon kayong parehas. Baka pwede natin itong pag-usapan ng maayos. Huwag natin itong daanin sa init ng ulo. Dahil baka kung saan pa mapunta to. Anong gusto niyo, Kap? Manahimik na lang ako, ganun ba? Hayaan na lang kung anong ginawa sa akin ng matandang yan. Hindi naman sa ganon, Iha. Wala akong sinabing ganon. Ang sa akin lang naman walang mangyayari sa sigawan. Jenny, seryoso ang paratang mo. Kung totoo man yan, kailangan ng imbestigasyon, hindi basta-basta ang ganitong akusasyon. Gusto kong makulong ang matandang yan. Sinira niya ang katawan ko. Sinira niya rin ang dangal ko. Hindi kita sinaktan. Hindi ko ginawa yung ibinibintang mo. Huwag mo akong siraan. Nagbulungan ang mga tao sa paligid. Iba-iba sila ng naging opinyon. May sumasang-ayon sa panig ng bawat isa at meron namang kumukontra. May nagsabi na totoong hindi naman talaga nakakagamot ang matanda. Tigil! Tama na! Tumigil na muna kayo! Wala na muna magsasalita. Hindi maaayos ang problemang to kung lahat kayo ay makikisawsaw. Kung may reklamo kayo tulad ni Jenny, daanin nyo sa tamang proseso. Jenny, gusto mo bang iakyat natin sa pulisya? Oo, Kap. Gusto kong makulong ang matandang yan para hindi na makapalakit ng iba. Abat, talagang... Ano? Sasaktan mo ako sa harap ng lahat? Sige, gawin mo. Para madagdagan ang ikaso ko sa'yo. Siya nga pala, Kap. Pwede ba akong humingi ng danyo sa kanya? Pwede naman, Iha. Yun ay kung mapapatunayan ang inirereklamo mo sa kanya. Hindi pa ba sapat na patunay itong mga butlig at gali sa tiyan ko, Kap? Hindi nga ako may gawa niyan. Sa sama ng ugali mong babae ka, hindi na ako magtataka kung may ibang nagbigay ng parusa sa'yo. Anong ibig mo sabihin? Hindi na umimik si Mama Bully. Bagkus ay tinignan niya ng masama ang dalaga. Tinitigan ito mula ulo hanggang paa na tila nananakot. Kap, nakita niyo ba yon? Di ba? Bastos talaga matandang yan. Kung makatingin para akong inuhubaran. Manahimik ka! Hindi ko papayagan na ganyanin mo lang ako. Wala kang karapatang yurakan ng pangalan ko. Matanda na ako, pero hindi ako ganyang klaseng tao. Kahit kailan, hindi ako nang bastos ng pasyente ko. Ginagawa mo lang ito para humingi ng pera. Wala akong maibabayad sa'yo. Ni singkong kusing, hindi ka makakakuha sa akin. Mama Bully, huminahon po kayo. Huminahon? Abay, nakakagigil ang babaeng yan eh. Napakasinungaling. O sige na ho, tama na. Ayusin natin ang gulong to. At ikaw naman, Jenny, kung talagang gusto mong iakyat to sa taas, sasamahan kita. Ako mismo ang gagawa ng endorsement. At ikaw naman, Mama Bully, kailangan mo rin pirmahan ng blatter sa'yo. Na kung ano man ang mangyayari dito kay Jenny pagkatapos ng hearing na to, kayo ho ang mananagot. Wala akong pakialam kung anong mangyari dyan. Mas okay pa nga kung mamatay na yan nang manahimik na. Abay, napakaingay. Wag naman pong ganyan, Mama Bully. Hindi maganda yung pinapanalangin nyo. Aba, mali ho yun. O sige na, tapusin na ho natin to. Nang makitang nagpipirmahan na ng mga dokumento ang dalawa, nagpasya si Lolo Baldo na tawagin na ang apo. Lumayo na sila sa mga tao at tinungo ang talipapa kung saan sila bibili ng maiuulam at iba pang gamit. Habang naglalakad sila, papunta sa sapa, hindi maiwasang hindi magtanong ni Rod. Lolo, naniniwala po ba kayo sa sinasabi po ng babae? Apo, mahirap magsalita sa ganyang sitwasyon. Wala pa tayong alam sa buong kwento. Pero kilala ko si Mama Bully. Oo. Masugit talaga siya. Pero wala pa naman ako nababalitaan na ibang ginawa niya ng ganon. Tama siya. Hindi pa siya nang bastos ng kahit na isang pasyente niya. Pero Lo, parang lahat po galit sa kanya ngayon eh.
Lahat halos, kampi dun kay Ate Jenny. Ganyan talaga ang mga tao, Rod. Madaling maniwala sa chismis, lalo na kung may pinaniniwala ang masama sa isang tao. Pero tandaan mo, Rod, hindi palaging totoo ang anumang kwento. Kung minsan, may mas malalim pa dyan. Ganun po ba? Kung ganun, naniniwala kayong walang kasalanan si Mama Bully. Hindi rin. Wala akong pinaniniwala ang isa sa kanila. Sinasabi ko lang yung mga posibilidad na may nagsasabi ng totoo sa kanila at meron din na nagsisinungaling. Hindi pa natin alam kung sino yon. Pero darating ang oras, lilitaw at lilitaw din kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo sa kanila. Tumango si Rod. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa makarating na sila sa tindahan malapit sa sapa. Bumili sila ng ilang piraso ng bawang, luya, asin at bagoong. Tahimik na silang naglakad, pauwi, matapos mamili sa tindahan. Pagdating nila sa bahay, nagpaalam si Rod sa kanyang lolo na maglalaro muna sa balkonahe. Pinagbigyan siya ni Lolo Baldo at pumasok na sa loob para ayusin ang mga pinamili. Naupo ang bata sa sahig. Inilabas ang mga paborito niyang laruan na lastiko at mga holin at nagsimulang maglaro mag-isa. Ilang minuto ang lumipas, may dumaan sa harap ng bahay nila. Napatingin si Rod. Nakita niya si Mama Bully, tahimik na naglalakad habang nakatingin sa lupa. Nang mapatapat mismo sa bahay nila, iniangat nito ang kanyang paningin at diretsyong tumingin sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Rod sa pagkabigla. Nabitiwan nito ang kanyang mga laruan. Walang emosyon ang mukha ng matanda. Blanko, pero nakatitig diretsyo sa kanya. Maya-maya pa, biglang nag-iba ang mga labi nito. Ay bahagyang napangiwi. Ang dalawang kilay ay nagdikit at ang kanyang mga titig ay tumalim. Parang mistulang galit. Lolo? Lolo? Mabilis na lumabas si Lolo Baldo. Bakit po? Ano nangyari? Mabilis na naglakad ang matanda palabas ng bakuran. Tumingin siya sa kalsada at nakita niya si Mama Bully na tahimik na naglalakad. Nasa unahan na ito. Mabagal ang kanyang kilos. Lolo, tumingin po siya sa akin kanina, ang talim po. Natakot po ako. Galit po ba siya sa akin? Bumalik ang matanda sa tabi ng kanyang apo. Sa kadahan-dahang hinaplos nito ang kanyang buhok. Hindi naman siguro, apo. Baka pagod lang siya sa problema. Alam mo naman, di ba? Kung ano ang pinagdadaanan niya ngayon. Abay, maraming tao ang galit sa kanya. Kaya siguradong pati siya, galit na rin. Huwag mo na lamang siyang intindihin. Ayos na po, Lo. Siguro nga po, tama po kayo. O sige, ituloy mo na yung paglalaro mo dyan at magluluto na ako. Sige po, Lo. Sarapan niyo po, ah. Tumahimik na si Rod. Kinuha niya ulit ang mga lasti at ipinagpatuloy ang kanyang paglalaro. Mabilis na natapos ang araw. Pagdating ng hapon, tinawag na ng matanda si Rod para sa hapunan. Naupo silang maglolo sa harap ng maliit na kainan sa loob ng bahay. Habang naghahain si Lolo Baldo ng kanin at ulam, napansin niya na hindi mapakali ang apo. Malikot ang mga mata nito at parang panay ang linga. Para bang may hinahanap. Pinagmasdan siya ni Lolo Baldo. Sa kadahan-dahang nagsalita. Sandali, apo, sandali lang. May problema ba? Parang may hinahanap ka. Lo, parang may nakatingin po sa atin kanina pa po eh. Ano ka mo? Nakatingin. Abay, wala namang tao dito kundi tayo lang. Saka tignan mo, sarado tong bahay natin. Umiling ang bata. Pilit na inalis sa kanyang isip ang takot. Pero ilang sandali pa, napakunot ang kanyang noo. Dahan-dahan siyang suminghot. Napapikit siya ng bahagya at napangiwi. Agad niyang tinakpan ang kanyang ilong.
Lo, ang baho! Ang baho po! Napaatras siya ng konti sa kinauupuan, parang gustong umiwas sa pinagmumulan ng amoy. Napakapit siya sa gilid ng mesa at muling suminghot. Bahagyang mas malalim na parabang hindi makapaniwala sa naaamoy. Bigla siyang napaubo, sunod-sunod, halos mabilaukan na. Lo, ang baho po talaga! Ang baho! Alin ba mabaho? Pinunasan niya ang ilong gamit ang braso. Tila naiiyak ang kanyang mga mata dahil sa tapang ng amoy. Hindi niyo po ba naaamoy, Lo? Ang baho po talaga, parang bulok. Napatawa si Lolo Baldo at kinuha ang tuyong daing sa plato. Nako, sabi ko na, at bulok na to eh. Malamang itong daing ang naaamoy mong mabaho. Itatabi ko na lang to. Huwag na nating ulamin at baka sumakit pa ang tiyan natin. Lolo, hindi po yan ang naaamoy ko. Hindi po amoy daing. Amoy bulok na karne po, galing sa labas. Dala po ng hangin. Sinubukan suminghot ng matanda, ngunit wala naman siyang naaamoy. Tumayo siya at lumabas ng kanilang bahay. Sumunod naman sa kanya si Rod. Napatingin silang pareho sa buwan at bilog na bilog. Lolo, tignan niyo po ang buwan, oh. Parang may madilim na anino sa gilid at ang kulay po parang kulay matingkad na abo. Tapos yung hangin po, medyo tuyo ang simoy, parang walang buhay. Napatitig ang matanda sa kanyang apo. Hindi ito makapaniwala sa sinasabi nito. Nagtaka siya dahil sa murang edad nito, natutunan na nito na magmasid sa paligid. May nakilala na siyang taong ganito noon, ang kanyang ama na isang dating albularyo. Mabuti pa'y pumasok na tayo sa loob. Kung ano-ano ang napapansin mo eh. Kumain na tayo at gutom na ako. Teka lang po, Lo, teka lang. Yung lawa, Lo. Yung lawa po. Naririnig ko po yung lawa. Ano ka mo? Opo, parang may bumubulong po mula sa lawa. Mahina lang po pero naririnig ko. Hindi ko po maintindihan ang sinasabi. Pero parang masama, Lo. Parang may babala. Lalo nanlaki ang mga mata ni Lolo Baldo sa kanyang mga narinig mula sa kanyang apo. Pinakiramdaman niya ang paligid. Wala naman siyang naririnig. Wala din siyang naaamoy. Pero ang hindi niya maipaliwanag kung bakit siya kinikilabutan sa oras na yon. Hay nako, apo. Alam mo, gutom lang yan eh. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Halika na at kumain na tayo. Pumasok na sila sa loob ng bahay. Iniabot ng matanda ang bandihado ng kanin. Nang aabuti na sana to ng bata, sabay silang nagkatinginan, parang tumigil ang paligid sa pagitan nila. Mula sa palad ni Rod, may lumabas na maliit na liwanag. Kasunod nito ay ang unti-unting paglitaw ng mga itim na linya sa kanyang braso. Lolo! Lolo, ano to? Lolo! Mabilis na lumapit si Lolo Baldo sa kanyang apo. Hinawakan niya ang braso nito at tinignan ang mga guhit. Anong nararamdaman mo, apo? Masakit ba? Wala naman po ako nararamdaman, Lo. Okay lang naman po ako, pero, Lo, natatakot po ako. Ano ba to? Hinawakan ng matanda ang noo ng apo. Wala naman itong lagnat. Wala rin pamumula ng mata o sa katawan. Normal ang lahat kay Rod, maliban sa mga itim na linya sa kanyang braso. Lo, ano po bang ibig sabihin nito? Hindi ko alam, apo. Ang alam ko lang, nakita ko mga to nung natusok ka ng tibok ng kanduli. Nung nilagnat ka at nawalan ka ng malay. Hindi ko alam kung bakit nandyan na naman yan. Umupo si Lolo Baldo. Ang pagkain ay nanatiling nakalatag sa harap nila. Ngunit hindi na nila nagawang kumain. Kinakabahan po ako, Lo. Parang
Parang may masamang mangyayari po. Huwag mong isipin yan. Kumalma ka lang. Wala tayong dapat na ikatakot. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sige na, kumain na tayo. Nang matapos maghapunan ang maglolo, magaan na silang pumasok sa kanilang kwarto upang matulog. Habang lumalalim ang gabi, mas lalong tumatahimik ang paligid. Halos lahat ay mahimbing na natutulog. Ngunit ilang sandali pa, unti-unting nagsimulang mag-ingay ang mga aso. Una, paisa-isa, hanggang sa nagsunod-sunod na ang kanilang pagtahol. May ilan pang nagsimulang umalulong. Ang ilang mga tao ay napabalikwas sa higaan pero piniling wag na lang pansinin ang ingay. Samantala, sa isang maliit na kubo sa gilid ng baryo, biglang nagising si Jenny. Napahawak siya sa kanyang puson at napangiwi. Naiihi ako. Pambihira naman, oh. Di naman pinasok ng kapatid ko ang Arinola. Ay, kailangan ko pa lumabas tuloy para magbanyo. Buisit talaga. Ang tatamad kasi. Tumayo siya mula sa banig at dahan-dahan siyang naglakad palabas ng kwarto nila. Sa mesa, dinampot niya ang maliit na flashlight at sinindihan ito. Maingat ang bawat takbang niya habang papalabas ng bahay. Patuloy ang pag-alulong ng mga aso. Ano ba nangyayari sa mga hayop na to? Ang iingay. Nakakastorbo. Naglakad pa siya papalapit sa banyo. Ang kanilang palikuran ay nasa likod ng kanilang bahay. Malapit ito sa puno ng saging at nakatabi sa maliit na bakod. Ang dingding nito ay gawa lamang sa pinagtagpi-tagping sako. May ilang bahagi na may butas na at ang nagsisilbing pintuan ay gawa naman sa kawayan. Pagpasok niya sa loob, mabilis niyang ginawa ang kailangang gawin. Ilang minuto lang at tapos na siya. Ngunit sa paglabas niya, bigla siyang natigilan. May narinig siyang kaluskos. Napalingon siya sa paligid. Itinaas niya ang flashlight at inilawan ang ilang sulok. Pero wala siyang nakita. Ngunit naramdaman niya na parang may ibang presensya sa kanyang paligid. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Muli niyang itinaas ang flashlight at sa tabi ng punong saging, kung saan nakatabi ang kanilang banyo, may nakita siyang matandang lalaki. Nakatayo ito at nakatingin sa kanya ng diretsyo. Anong ginagawa mo dyan? Ba't nandiyan ka? Hindi sumagot ang lalaki. Hindi rin ito gumagalaw. Nanigas na si Jenny sa kinatatayuan niya. Gusto niyang tumakbo pabalik sa bahay nila, pero hindi siya makakilos. Hoy! Sumagot ka! Anong kailangan mo? Hindi pa rin gumagalaw ang matandang lalaki. Ngunit ilang sandali pa, bigla na lamang may kakaibang nangyari. Sa harap mismo ng kanyang mga mata, ang anyo ng matandang lalaki ay biglang nagbago. Ang balat nito ay kumapal at naging itim. Ang muka ay lumapad at tumubo ang mahahabang pangil. Ang mga mata nito ay naging kulay pula. Ang katawan nito ay lumaki at biglang nag-iba ng postura. Sa loob ng ilang segundo, ang dating tao ay naging isang dambuhalang baboy ramo. Hindi na nakagalaw pa si Jenny. Nanginig na lang ang kanyang tuhod at halos nabitiwan niya ang hawak na flashlight. Nang may masmasan, saka pa lang siya napasigaw. Anong klaseng nilalang ka? Isang malalim na ungol ang narinig niya mula sa halimaw. Saka ito mabilis na sumugod sa kanya. Huwag ka lalapit! Tulong! Huwag ka lalapit! Tulungan niya ako! Sumigaw siya ng malakas, pero himalang wala man lang nakakarinig sa kanya, maging ang mga kasama niya sa bahay. Mabilis ang naging pagkilos ng halimaw. Agad nitong sinagpang ang mga paa ni Jenny. Natumba ang babae. Bumagsak siya sa lupa. Tinangka niyang gumapang palayo, pero sinundan siya nito at muling sinugod. At sa loob lamang ng ilang minuto,
Napatay niya si Jenny. Winakwak nito ang tiyan ng dalaga at kinain ang kanyang mga lamang loob. Matapos gawin yun, ang baboy ramo biglang naglaho sa dilim na parang walang nangyari. Samantala, sa bahay naman ni na Lolo Baldo, biglang nagising ang matanda nang marinig ang malalakas na tahulan ng mga aso. Ngunit maya-maya, nakarinig siya ng malakas na ungol. Bigla siyang napabangon at agad na pinuntahan ang silid ng apo dahil sa matinding pag-aalala. Nang buksan niya ang pinto nito, nakita niya ang bata na nakapikit. Ngunit hindi mapakali. Gumagalaw ang ulo nito. Basa na rin ng pawis ang kanyang noo. Rod! Rod na po, gising! Rod! Gumising ka, Rod! Dahan-dahang dumilat ang mga mata ni Rod. Agad siyang napaupo at yumakap sa kanyang lolo Baldo. Lolo! Lolo! Oo, kalma lang. Nandito lang si Lolo. Ano ba nangyayari? Lolo, nananaginip po ako. Ang sama-sama po na napanaginipan ko, Lo. Ano ba yon? Nakita ko po, may isang dambuhalang baboy ramo. Pinatay niya po yung babae tapos kinain niya po yung mga laman loob. Winakwak niya po yung tiyan. Lo, natatakot po talaga ako. Natatakot ako, Lo. Tahan na. Panaginip lang yan. Walang ibig sabihin at walang katotohanan. Pero Lo, iba po yun. Parang totoong-totoo po. Malabo po yung mukha ng babae pero yung halimaw, Lo. Ang linaw-linaw, kitang-kita ko po talaga. Nakita ko po ang laki ng pangil niya. Tapos yung mata niya po pulang-pula. Anong klaseng nilalang po kaya yun? Ang nakita mong yon sa iyong panaginip ay isang aswang. Yun lang naman ang alam kong nilalang na kaya magpalit ng anyo bilang isang dambuhalang baboy ramo. May aswang po dito sa baryo natin? Ano ka ba naman, Rod? Wala. Sa tagal kong naninirahan dito wala pa akong nakikita maski isa. Nako, ikaw talagang bata ka kung ano-ano na lamang ang iniisip mo. Mabuti pa matulog ka na. Sige na, gabi pa Mapupuyat tayo sa ginagawa mo Maaga pa tayo bukas. Subukan natin ulit mangisda. Ano po? Mangisda? Wow! Talaga po, Lo? Oo, kaya sige na. Mahiga ka na ulit at matulog na. Lo, wag na po kayong umalis. Dito na lang po muna kayo. Samahan niyo po ako dito. Tahimik na tumango ang matanda. Nahiga siya sa tabi ng apo. Binantayan niya ito habang dahan-dahan itong pumikit. Hindi na umalis ang matanda. Doon na rin siya nakatulog ulit. Maagang nagising si Lolo Baldo. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa tabi ng apo at tinignan ito. Mahimbing ang tulog ni Rod. Bagyang nakanganga. Nakayakap sa unan. Ngumiti si Lolo Baldo at marahang tumayo. Sinikap na di makalikha ng ingay. Lumabas siya ng silid. Kinuha ang lambat at pana ni Rod. Maingat niyang inayos ang mga ito sa gilid ng pinto. Matapos nito, nagpakulo siya ng tubig sa takure. Nang matapos, nagtimpla ito ng kape at tumambay muna sa kanilang balkon. Dahan-dahan siyang humigop ng kape. Ngunit nakakailang higop pa lang siya ay napatingin siya sa kalsada. May mga tao siyang nakita na mabilis na naglalakad. Tumatakbo pa ang ilan. Tumayo siya. Lumapit sa harapan ng bahay. Nagtanong siya sa isa sa mga ito kung ano ang nangyayari. Nanlaki ang mga mata niya nang malaman ang masamang balita. Di niya tinapos ang kanyang pagkakape. Agad niyang isinara ang pinto ng bahay at sumunod siya sa mga taong papunta sa direksyon ng bahay nila Jenny. At doon naabutan niya ang madaming tao na nakikiisyoso sa nangyari. Napatakip siya ng bibig dahil nakita niya mismo ang tunay na kalagayan ni Jenny.
Patay, wakwak ang tiyan, at wala nang laman loob. Nagkalat ang dugo sa paligid. Naroon na rin si Kapitan Kojak. Agad nitong pinatakpan ng kumot ang bangkay. Kapitan, ano nangyari sa kanya? Hindi pa natin alam, Baldo. Diyos ko, ba't nagyayari to? Anong klaseng hayop ang gumawa niyan? Yan ang iimbestiga natin. Tumawag na ako ng pulis sa bayan. Pero alam mo naman dito, medyo matagal ang responde. Wala bang nakakita o nakarinig man lang sa kanya? Wala eh. Mismo mga kasama niya dito sa bahay, walang alam. Hindi nila inasahan na mangyayari to kay Jenny. Naghintay pa sila ng ilan sandali at dumating na nga ang mga pulis. Nagsimula na rin silang mag-imbestiga. Nanahimik si Lolo Baldo. Hindi niya sinabi ang tungkol sa naging panaginip ng kanyang apo. Naglakad siya pa uwi. Mabigat ang kanyang naging mga hakbang. Kinakabahan siya sa isiping nagkatotoo ang panaginip ng kanyang apo. Pagdating niya sa bahay, nakita niyang gising na si Rod. Nakaupo ito sa tabi ng bintana at nakadungaw. Hinihintay ang kanyang pagdating. Lolo, saan po kayo galing? May pinuntahan lang ako, apo. Tutuloy pa po ba tayo mangisda? Ay, hindi na muna siguro, apo. Medyo tinanghali na tayo eh. Lo, bakit po kayo namumutla? Para pong may nangyaring masama ah. Apo, patay na si Jenny. Nakita sa labas ng bahay nila. Wakwak ang tiyan. Po! Hala! Apo, makinig ka sa akin. Yung tungkol sa panaginip mo, wag na wag mong ipagsasabi kahit kanino, ha? Bakit po, Lo? Basta ipangako mo sa akin, Apo. Wala kang pagsasabihan na kahit na sino. Sige po, Lo. Hindi ko po ipagsasabi. Tahimik nang pumasok ang dalawa sa loob ng bahay. Isinara nila ang pinto at kinandado ni Lolo Baldo. Mula nang mangyari ang pagkamatay ni Jenny, nagsimulang mabalot ng matinding takot ang buong baryo. Nagkaroon ng mga alingasngas na isang aswang na gumagala ang responsable sa pagkamatay ni Jenny. Wala pang malinaw na ebidensya o magpapatunay sa kanilang haka-haka, pero naniniwala silang hindi pangkaraniwang kiler ang pumatay sa dalaga. Lalo na't gabi-gabi na lang ay may naririnig silang mga huni ng ibon na tila sumisigaw o umiiyak tuwing gabi. Sabi ng mga matatanda, kapag naririnig ang ganitong huni, madalas may darating na hindi maganda. At hindi nga nagtagal, nagsimula ng tamaan ng peste ang mga hayop. Halos araw-araw may mga natatagpo ang hayop na basta na lamang iniiwan o tinatapon sa kung saan. Hanggang sa isang araw, may nawala ng bata at hindi na natagpuan. Mula noon, ang mga tao natutong mag-ingat. Halos lahat ng mga kabahayan natutong magsabit sa mga bintana at pinto ng mga pangontra sa aswang. Nagsabit din ng buntal na walis at asin sa bintana. Yung iba naman, bawang na nakasabit sa bintana. Ang maglolo, lalo na si Lolo Baldo, ay sumunod din. Maging sila ay nagsabit din ng ilang mga pangontra. Lolo, ba't po kayo nagsasabit ng bawang? Pangontra yan sa mga masasamang espiritu at lalong-lalo na sa mga aswang. Lo, sa palagay niyo po ba, aswang talaga ang pumatay kay Ate Jenny? Sandaling natahimik si Lolo Baldo. Tinignan niya ang apo sa mata. Hindi pa natin alam. Pero kahit wala pa tayong kasiguraduhan, mas mabuti nang mag-ingat tayo. Ako po, Lo, naniniwala ako. Sigurado po ako na si Ate Jenny yung nakita ko po sa panaginip ko na nilapa po ng aswang na baboy ramo. Rod, tigilan mo na yan. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na wag mo nang babanggitin yan?
Ay, pasensya na po, Lo. Hindi na po mauulit. Tumango ang matanda. Bago ito lumabas ng bahay, pinagmasdan niya ang paligid. Maaliwalas, ngunit nang mabaling ang paningin niya sa kabilang kalsada, may nakita siyang tao na tila pilit ikinukubli ang kanyang katawan sa puno. Agad siyang kinabahan nang maisip na mukhang may nagmamanman sa kanilang maglolo. Gusto niya sanang alamin kung sino yun, pero nang lapitan niya, wala na ang tao. Tila naglaho na parang bula. Makalipas ang ilang araw, may magaganap na kasalan sa kanilang kapitbahay. Halos abalang-abala na ang lahat sa pagdedekorasyon at inihahanda na rin ang mga hayop na kakatayin. Masayang nanonood si Rod sa galaw ng mga tao. Minsan-minsan lang kasi nagkakaroon ng ganong pagdiriwang sa kanilang baryo. Lalo pat mukhang bongga ang magiging handaan kinabukasan. Natutuwa din siya dahil nakikita niyang nakangiti ang mga ito at tila ba nakalimutan na ang banta ng aswang. Ngunit ng bispiras ng kasal, kinagabihan, habang abala ang mga tao sa kabila at ang maglolo ay nag-uusap sa sala, parang may narinig silang kumakaluskos at parang may naghuhukay sa bakuran nila. Sa tabi mismo ng kanilang bahay, malakas din ang huni nito, kaya natigilan ang dalawa at nagkatitigan. Lo, ano po yun? Parang may baboy po sa labas. Nako, baka nakawala yung kakatayin nilang baboy sa kabila. Sandali, at matignan nga. Tumayo si Lolo Baldo at lumabas ng bahay. Dala ang maliit na flashlight. Si Rod ay naiwan sa loob, pero nanatiling alerto. Ilang segundo pa lang ang lumipas, bigla siyang nakarinig ng malakas na sigaw. Dali-daling lumabas si Rod, dala ang kanyang pana na ginagamit sa panguhuli ng isda. Paglabas niya sa bakuran, nakita niyang nakikipagpambuno ang kanyang lolo sa isang baboy ramo. Malaki ang katawan nito, mas malaki sa karaniwan. May matatalas itong kuko at mahahabang mga pangil. Galit na galit ito at tila gustong patayin ang kanyang lolo. Mabilis na lumapit si Rod. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Sinaksak niya ang baboy ramo sa likod. Nang mahugot niya ang pana, lumayo kagad ang baboy. Ngunit hindi pa ito tuluyang umalis. Nagbabadya pa ulit ang pagsugod. Tulong! Tulungan niyo kami mga kapitbahay! Tulong! May aswang dito! Nang marinig ng mga kapitbahay ang malakas na sigaw ni Rod, agad silang lumapit at tumulong. Ngunit nang makita ng aswang na dumarami na ang mga tao, tumakbo ito papalayo sa kanila. May ilang humabol pa sa aswang at may ilan naman na tinulungang makatayo ang matanda. May sugat si Lolo Baldo sa kaliwang braso. Lolo Baldo, ayos lang po ba kayo? Oo, pero grabe yung nervyos ko. Diyos ko, totoo nga, may aswang dito sa baryo natin. Agad na naging usap-usapan na ito ng mga taong naroon. Pinag-usapan nila ang kanilang nakita. Napatotohanan na nila na meron ngang aswang at nagbabalat kayo ito bilang isang mabangis na hayop. Sa gitna ng kaguluhan at takot, dumating si Kapitan Kojak. Agad nitong kinausap si Lolo Baldo matapos malapatan ng gamot ang kanyang sugat. Ano? Kumusta dito, Baldo? Totoo ba na sinalakay kayo ng aswang? Ayos lang naman, Kapitan. Konting galos lang naman ito. Pero kung hindi ako sinaklolohan ng apo ko, aba, baka kwento na lang talaga ako ngayon. Masama ito. Kung ganun, totoo ngang may gumagalang aswang dito sa ating baryo. Hindi nga rin po ako naniniwala nung una. Pero nakita ko po mismo, Kap. Hindi yun basta hayop lang. Hindi normal ang kilos niya. At talagang lalapa siya ng tao. O sige, mula ngayong gabi, magsisimula na magronda mga tanod. Mga kasama,
Maging alerto kayo. Kailangan nating mabantayan ang bawat sulok ng ating barangay. Mabuti ang Kap. Hindi naligtas sa mga tao kapag hinayaan pa natin na gumala tuwing gabi. Hayaan nyo, Kap. Kapag medyo magaling na ako, sasama ako sa pagroronda. Salamat po kung ganun. Mas mabuti nga siguro kung magdadagdag tayo ng ibang makakasama sa pagroronda. Mga lalaki na malalakas at handang makipaglaban sa aswang na yon. Kaya nga po. Ako rin po. Pwede po akong sumama. O Rod, nandito ka pala. Mabuti yan kung gusto mo sumama. Kaso nga lang masyado ka pang bata para dito. Hindi po. Kaya ko na po. Maski bata lang po ako, kaya ko po labanan ng aswang na yun. Muntik ko nga pong mapuruan dito sa pana ko eh. Nakatakas nga lang po. Sayang nga eh. Ikaw pala yung sinasabi nila na nakasaksak doon sa aswang. Ako nga po, Kap. Ang galing ko po, no? Oo, magaling ka nga bata. O siya sige, aalis na kami at susundan namin yung aswang kung saan nagpunta. Dapat na talaga matigil ang pamimerwisyo niya dito. Sinisira niya ang magandang reputasyon, hindi lang ng baryo, kundi ng buong Isla Talim. Kaya nga po. Sige po, mag-iingat po kayo, Kapitan. Salamat po sa inyo. Pag-alis ni Kapitan Kojak at ng mga tanod, pumasok na sa bahay ang maglolo. Umuwi na rin ang kanilang mga kapitbahay at yung iba ay bumalik sa paghahanda sa kasalan. Ikinandado ni Lolo Baldo ang pinto. Naglagay pa siya ng asin sa may bintana at tinabihan ang kanyang apo sa may katre. Ngunit kahit nakahiga na sila, hindi agad sila nakatulog. Lolo, tama po ako. Totoo nga po yung nangyari sa panaginip ko tungkol kay Jenny. Naniniwala na ako, Apo. Pero bakit? Paano? Bakit pinakita yun sa'yo? Lolo, tignan niyo po ang kamay ko. Hindi po kaya may kinalaman ng itim na guwit na to sa mga nangyayari sa akin? Anong ibig mo sabihin? May aaminin po ako sa inyo, Lo. Buwat po nung gumaling ako, may iba na po ako nararamdaman. Para bang tumapang po ako, tapos lumakas po yung pakiramdam ko. Kahit malayong tunog po, naririnig ko. Totoo po yung sinasabi ko sa inyo, Lo, na naririnig ko po yung lawa. Nagbibigay po sa akin ng babala, Lo. Tapos kanina, nung nakita ko po kayong nasa bingit po kayo ng kamatayan, Lo, hindi po ako natakot. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa iyo, Apo. Pero mukhang may ibig sabihin yan. Hayaan mo, dadaling kita sa isang albularyo para malaman natin kung ano ang meron sa iyo. Kay Mama Bully po ba? Hindi. Huwag sa taga rito. May kilala akong ibang albularyo sa kabilang barangay. Doon kita dadalhin bukas. Sige po, Lo. Hindi man nasabi ni Lolo Baldo, dama rin niya ang kakaibang nangyayari sa kanyang apo mula nang gumaling ito sa karamdaman. At yun din ang gusto niyang alamin dahil kung hindi ito ikabubuti ni Rod, gusto niyang maagapan din bago lumala. Kinabukasan, maaga silang gumising ni Rod. Habang inaayos ni Lolo Baldo ang kanyang dadalhin na bag at ilang baon ni Rod, si Rod naman ay tahimik lang na nakaupo. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa pagpunta sa albularyo, pero handa na siyang malaman ang katotohanan sa mga pagbabagong nararamdaman niya. Paglabas nila ng bahay, hindi nila inaasahan na makakakita kagad ng maraming tao na nagkukumpulan sa harap ng kapitbahay nila at sa kalsada. Ngunit hindi kasi yan ang laman ng usapan ng mga tao. Pinag-uusapan nila ang nangyari kagabi. Isa-isa silang nagkwento kung ano ang kanilang mga naranasan at naramdaman nang makita ang aswang. Yung iba, ikinuwento nila ang ginawang paghabol dito at may nagsabi na doon ito tumakbo at nawala sa bundok kung saan nakatira si Mama Bully. Habang pinakikinggan ni Rod ang usapan, napakunot ang kanyang noo. Hindi niya inaasahan na mababanggit ang pangalan ni Mama Bully. Alam niyang masungit ito at hindi madaling pakisamahan, pero alam niya
Marami na itong natulungang tao at marami na ring may sakit ang kanyang napagaling. Sumakay na ang dalawa sa tricycle at nagpahatid na sa kabilang barangay. Lolo, naniniwala po ba kayo na aswang po si Mama Bule? Hindi ko pa alam, Apo. Masyadong komplikado na ang mga nangyayari. Kailangan natin dito ebidensya o patunay na siya nga ang aswang na yon. Kasi pwede rin naman doon naligaw yung aswang. Pero pwede rin namang totoo na aswang nga siya. Di ba nga? Siya lang naman ang nakaaway ni Jenny dito sa baryo natin. Sa bagay po. Pero nakakalungkot naman po kung ganun. Kasi parang ansamang tignan na mismong tayong magkakabarangay nagkakasakitan. Kaya nga eh. Natahimik na ang maglolo. Halos kalahating oras ang nagdaan at dumating na nga sila sa kabilang baryo. Pagbaba nila, agad silang nagtungo sa maliit na bahay ng albularyo na si Capolix. Kilala ito sa kakayahan niya at galing sa pagtatawas. Tao po! Capolex! Si Baldo to! Nandiyan ka ba? Makalipas ang ilang segundo, bumukas ang pinto. Lumabas ang isang matandang lalaking payat, kuba at may mahahabang buhok sa tenga. Nakasuot ito ng lumang kamiseta at hawak ang isang itim na baston na may ukit ng ahas sa dulo. Ikaw pala, Baldo. Ano sadya mo? Ang apo ko, Capolex. May gusto sana kaming ipasuri. Parang may kakaiba sa kanya mula nang gumaling siya sa pagkakasakit. Pinagmasdan ni Capolex si Rod mula ulo hanggang paa. Tila ba may sinusuri siyang hindi nakikita ng ordinaryong mata. Pumasok ito sa loob at sumenyas na sumunod sila. Pumasok na sila sa maliit na silid. Naamoy ni Rod ang halimuyak ng pinagsamang halamang gamot, insenso at usok ng kamangyan. Umupo sila sa harap ni Capolex. Iupo mo muna ang apo mo. Pumikit ka, iyo. Huwag kang kikilos, ha? Sumunod naman si Rod. Pumikit siya. Ilang saglit lang ay may sinindihan si Capolex na parang langis sa maliit na luto ang luad. Kumuha siya ng isang dahon. Inilapat ito sa noo ni Rod at saka binasahan ng tubig na may parang dugo ang kulay. Pagkatapos ay biglang umihip ang hangin sa loob ng bahay kahit sarado ang mga bintana. Tumindig ang balahibo ni Lolo Baldo. Baldo, may dala-dala itong apo mo. Ano ka mo? Dala? Anong klaseng dala? Hindi masama, pero makapangyarihan. May nagbigay sa kanya ng kakaibang pamana. Pamana? Oo, tama ka. Pamana. Nananalaytay sa kanyang dugo ang isang lason. Sabi ko na nga ba, na lason talaga ang apo ko. Anong gagawin natin, Capolex? Kaya mo ba tanggalin? Sandali lang. Bakit mo aalisin? Biyaya ang lason na nasa kanyang katawan. Ang lason na galing sa kakaibang tibok ng kanduli. Oo nga, natusok nga siya noon nung nangingisda kami. Tapos nagkasakit siya ng malala. Saka, paano naging biyaya yon? Ang lason na nasa kanyang katawan ay hindi makakasakit sa kanya. Kundi, makakasakit yun sa iba. Sa mga masasama, sa mga aswang, o di naman kaya ay sa mga mangkukulam. Talaga ba, Capolex? Ang bihira na yan. Hindi ka pa yata naniniwala sa akin eh. Totoo ang sinasabi ko. Pero mas mapapalakas nito ang kapangyarihan niya kung suot niya ang mutya ng tibok ng kanduli. Ano kanyo? Saan naman namin makukuha yon? Ang mutya ay nasa mismong tibok ng isda na nakatusok sa kanya. Lolo, di ba ipinatabi ko po sa inyo yun? Naitabi niyo po ba? Oo naman. Alam ko na itago ko yun eh. Inalis ko yun sa isda bago ko lutuin. Hahanapin ko mamaya sa bahay. Mabuti kung ganun.
Gumawa ka ng kwintas at gawin mong palawit ang tibok. Sasabihin ko sa'yo, malaking tulong yun para sa katahimikan ng baryo nyo. Sandali lang. Alam mo nangyayari sa baryo namin? Siyempre naman, alam ko nga nakagat ka eh. Amoy na amoy ko ang laway ng aswang na nakakabit sa'yo. Yung sugat mo na nakabalot sa tela. Kagat ng aswang yan, di ba? Huwag ka mag-alala. Ang aswang na nakakagat sa'yo ay hindi makamandag. Hindi nakakahawa, kaya magiging ayos ka lang. Langgasan mo lang palagi yan ng pinakulo ang dahon ng bayabas para hindi maimpeksyon. Ganun ba? Abay, ang galing nyo talaga, Kapolex. Walang binatbat yung albularyo sa amin. Sip-sip. O siya, aalis na po kami. Salamat po at nalinawan na po ang isip namin itong apo ko. Walang anuman. Kung may kailangan pa kayo, daan lang kayo ulit dito. Umalis na ang maglolo. Sumakay na ulit sila ng tricycle pauwi sa kanilang baryo. Tahimik si Rod habang nasa biyahe. Marami siyang iniisip. Pagdating sa bahay, agad na naghanap si Lolo Baldo sa kanyang mga gamit. Hinanap niya kung saan niya naitago ang tibok o tinik ng kanduli sa likod. Nahanap niya itong nakasuksok sa isang lumang aklat na Biblia. Kaagad kumuha ang matanda ng tuyong dahon, ng abaka at ilang bagay na ginagamit sa paggawa ng anting-anting. Rod, halika rito. Nakita ko ng tibok ng isda. Gagawin ko itong kwintas para sa'yo. Sige po, Lo. Maganda po ba yan? Abay, syempre naman. Alam mo bang tinuruan ako ng lolo at tatay ko noon sa paggawa ng mga ganito? Wow, talaga po. Ang galing niyo naman po, Lo. Gusto ko na pong makita kung paano po mabubuo yan. Sigurado ako magiging maganda. Abay, sigurado yon. Lalo pat kailangan natin ang bagay na to para mapigilan natin ang aswang na yon sa pamimerwisyo at pagkakalat ng takot dito sa baryo natin. Kaya nga po, Lo eh. Sana po matapos niyo po kaagad. Sabi ni Kapolex, mas lalo ka nitong palalakasin at patatapagin. Kaya mo na ba talaga ang responsibilidad sa pagtangan ng ganitong kapangyarihan? Kakayanin ko po, Lo. Para sa katahimikan po ng lahat. Pagkatapos ng kanilang maikling pag-uusap, maingat niyang tinapos ang pagkakatali ng kwintas. Simple lang ang itsura nito, pero may kakaibang dating. O apo, hawakan mo. Maingat na kinuha ni Rod ang kwintas. Nang dumikit ang tibok sa kanyang palad, tila may mainit na enerhiyang dumaloy sa kanyang katawan. Napasinghap siya. Lolo, parang may dumaan pong kuryente, pero hindi po masakit. Parang lalo po akong ginising. Tanda yan na tinatanggap ka ng kapangyarihan. Sana apo, gamitin mo lang yan para sa mabuti. Opo, Lo. Palagi ko pong tatandaan yun. Isinuot na ni Rod ang kwintas. Nang lumapat na ito sa kanyang dibdib, bigla itong kumislap. Saglit lang, pero sapat na yon para mapansin ni Lolo Baldo. Tunay ngang isa ka ng tagapagdala ng lakas. Parang nakikita ko sa'yo ang tatay ko at lolo ko noon. Pero ito pa ang tandaan mo. Hindi yan laruan ha. Hindi rin yan ipinagyayabang. At ngayong tinanggap mo na ang kapangyarihan, wala nang atrasan. Kailangan mong panindigan yan. Kayang-kaya ko po yun, Lo. At wag po kayong mag-alala. Handa na po ako. Habang abala ang maglolo sa pag-uusap tungkol sa kwintas at sa kapangyarihan nito, may narinig silang mahinang katok sa pinto. Kasunod nun ay ang boses ni Kapitan Kojak. Nang buksan ni Rod ang pintuan, napansin niyang may lungkot sa mga mata ng kapitan. Parang may dala itong mabigat na balita. May gusto ko sabihin tungkol dun sa aswang na umatake dito sa inyo. Ano ang tungkol doon, Kapitan? May hinala na kami kung sino siya. Si Mama Bully. Po,
Sigurado po kayo na siya yung aswang? Paano po nangyari yun? Di ba po albularyo siya? Paano siya naging aswang? Yun nga din ang hindi ko maintindihan eh. Pero may nakakita sa kanya habang naliligo sa ilog. Wala siyang suot na damit at kumpirmado may sugat siya sa likod na parang sinaksak. Ano ka mo? Kung ganon, posible nga nga. Tama ka, Baldo. Posible ngang siya ang aswang. Pero kailangan pa rin nating tiyakin. Kailangan natin ng ebidensya. Kailangan manmanan natin na matanda. Kung siya nga talaga, dapat mahuli na natin siya. Sige po, sasama po ako, Kapitan. Ano ka mo? Ikaw? Nako, wag na. Lolo mo na lang ang isasama ko mamayang gabi. Hindi, ayos lang, Kapitan. Isama natin ang apo ko. Ipinakita ni Lolo Baldo ang suot na kwintas ni Rod. Teka, wag mong sabihin. Tama ang iniisip mo, Kapitan. Ang batang ito, mukhang may pagpapatuloy na niya ang naudlot na tungkulin ng aming lahi. Aba, magaling kung ganun. May pag-asa pa pala ang baryo natin. Galingan mo, iho ah. Sana maging kagaya ka ng mga lolo mo noon. Mga magagaling at matatapat at matatapang na albularyo at antingero. Aba, Kapitan, kayang-kaya niya yan. Kanino pa ba magmamana yan? Tsaka, Kapitan, ako ang gagabay sa kanya. Makabawi man lang sa mga naging pagkukulang ko noon. O sige, humanda kayo. Mamayang gabi, malalaman na natin ang totoo. Inagabihan, umakyat na sila ng bundok. Kasama nila ang ilang mga tanod. Tahimik silang naglakad. Ayaw nilang gumawa ng ingay. Nagkubli sila sa masukal na damuhan. Ang iba naman ay dumapa sa may puno. Lahat sila ay alerto. Ilang saglit pa, lumabas na si Mama Buli sa kanyang kubo. Lumingalinga ito sa paligid. Nang makitang walang tao, naghubad siya ng pang-itaas na damit. Tumingala sa buwan at bumulong ng isang kakaibang dasal. Maya-maya pa ay umungol ito at nagpatuloy sa pagsasalita na hindi naman nila naiintindihan. Matapos nito, may dinukot ito sa kanyang bulsa. Isang maliit na bote ng langis. Pinahira nito ang buo niyang katawan. Nagkatinginan sina Kapitan at Lolo Baldo. Kita sa mga mata nila ang takot at gulat. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Biglang nagbago ang anyo ni Mama Buli. Sa harap nila mismo, naging isang malaking baboy ramo ang matanda. Dito na sila sumugod. Ngayon na! Kapitan! Bago pa makatakbo! Sugod! Sabay-sabay silang sumugod. Agad na napaikutan nila ang baboy ramo. Sumugod ang aswang sa ilan sa kanila. Mabuti na lamang at nakaiwas ang mga ito, kaya hindi masyadong napuruhan ng kagat at kalmot. Mabilis na kumilos si Rod. Nakikita niyang nagliliwanag ang suot niyang kwintas. Itinaas niya ang hawak na matulis na pana. Mabilis siyang tumakbo nang makitang nakalusot ito sa isang tanod na nasugatan. Agad niya itong hinarangan at sa isang iglap, sinaksak niya ito. Natamaan sa isang paa ang baboy ramo. Nadapa ito at tila nahirapang gamitin ang kanyang nasugatang paa. Nagkaroon ng pagkakataon ang kanyang mga kasamaan. Itinapon ni Lolo Baldo ang dala niyang lambat sa baboy ramo. Napahiyaw ang aswang at nagtatatalon, pero hindi siya makawala sa lambat. Nagsilapitan ng lahat sa kanya at pinagtulungan nila itong itali sa lubid. Hindi nagtagal, bumalik ito sa kanyang anyong tao. Nakahandusay ang matandang lalaki. Patuloy sa pagdurugo ang nasugatang paa. Halatang pagod na ito at galit na galit. Lumapit si Kapitan Kojak. Bakas sa mukha niya ang sama ng loob. Bakit mo nagawa to, Buli? Bakit ka naghahasik ng lagim dito sa baryo? Matagal na tayo magkakasama rito, hindi ba? Bakit? Bakit mo nagawa to? Ginawa ko to dahil na rin sa mga tao. Mga walang utang na loob. Tinulungan mo na't lahat, kakantiin ka pa rin. Kaya bitiwan niyo ako.
Bitiwan niyo ako, mga traidor! Traidor? Talaga, Bule? Kami pa ang tinawag mong ganyan? Ikaw ang traidor sa baryo na to at hindi kami! Mga ingrato kayo! Akala niyo ba, hindi ko nararamdaman ang panghuhusga niyo sa akin? Lahat kayo! Tinapakan niyo ako! Hinusgahan! Nilait! Kinutsa! Wala akong halaga sa inyo! Hindi ito ang paraan. Hindi mo kailangan pumatay ng tao, Bule. Oo, pumatay ako. Nagkalat ako ng lagim dito. Pero nagawa ko lang yon dahil sa labis na sama ng loob. Sinabi ko, walang utang na loob ang mga tao dito. Lahat kayo masasama. Lahat kayo dapat patayin. Pinilit kong maging kapaki-pakinabang sa inyong lahat. Ginusto kong makatulong. Ginusto kong makagamot sa mga may sakit. Pero anong iginanti niyo sa akin? Isang paratang lamang. Kinilimutan niyo lahat ng mabubuting ginawa ko. Alam namin lahat ng ginawa mong tulong dito, Bule. Pero yung ginagawa mo ngayon, hindi mo dapat ginawa. Hindi ka dapat gumanti. Ako, pati ako pinagtangka mong patayin. Anong kasalanan ko sa'yo? Hindi naman ikaw ang gusto kong patayin, kundi ang iyong apo. Dahil banta siya sa akin. May laso ng kanyang dugo. Hindi ko dapat baliwalain yon. At kapag napatay ko na siya, lahat kayo, isusunod ko. Tama na! May batas pa rin sa lugar na to. At kailanman, hindi kami papayag na sirain mo ang katahimikan dito. At anong nakakatawa, Buli? Nakakatawa lang, Kapitan. Kayong mga tao, akala nyo kayo lang ang may karapatang magtakda ng kung ano ang tama at mali. Kayo rin naman, madaling makalimot, madaling magbingi-bingihan kapag kayo ang nakikinabang. Hindi lahat ng tao ganoon, Buli. Huwag mong idamay ang buong baryo sa galit mo. Kung may pagkukulang kami noon, sana sinabi mo. Sana kinausap mo kami. Hindi yung pinili mong manakit at maghasik ng takot sa mga tao. Kausap? Anong kausap ang sinasabi mo, Kapitan? Walang makikinig sa matandang tulad ko. Tinawanan ako. Iniiwasan. Binansagang baliw. Kaya pinili kong gumamit ng takot. Kasi doon lang kayo natutong makinig. Hayop ka pala. Anong klaseng pag-iisip ang meron ka? Kaya ka ng biktima? Kaya ka pumatay? Para pakinggan ka? Para lang mapansin ka? Kawawa ka naman, Bule. Totoong baliw ka. Tumahimik ka! Hindi ko kailangan ng opinyon mo, talunan! Akala mo kung sino ka. Isa ka lang namang walang kwentang anak at apo. Binaliwala mo ang ipinamana sa iyong karunungan ng iyong angkan. Akala mo hindi ko alam yon? Kaibigan ko ang tatay mo. Alam ko ang lahat ng tungkol sa iyo. Ipinagpalit mo silang lahat sa isang babaeng walang kwenta. At anong napala mo? Wala! Hindi totoo yan. May dahilan kung bakit pinili ko ang asawa ko. May dahilan din ako kung bakit hindi ko tinanggap ang pagiging albularyo. At hindi ko kailanman pinagsisisihan yon dahil masaya ako sa nangyayari sa buhay ko. Oh, edi ikaw na. Ikaw na ang masaya. Pakawalan niyo ako dito. Pagbabayaran niyo to ng malaki. Magbabayad kayo! Tama na! Tama na po, Mama Buli. Tama na po. Alam ko pong malungkot ang naging buhay niyo. Pero may pagkakataon pa po para magbago. Tama na po, Mama Buli. Huwag niyo pong hayaan na tuluyan kayong maging halimaw. Halimaw? Hindi ako nagsimula bilang halimaw. Pero kayo ang nagtulak sa akin. Kayo ang gumawa nito sa akin. Kaya ako naging halimaw. Tama na yan.
Sana kinausap mo na lang ako noon para di na tayo umabot sa ganito, Bully. Pero ngayon, may pananagutan ka na. Kailangan mong pagbayaran ang lahat ng mga krimeng ginawa mo. Kung ganyan ang pasya nyo, sige. Pero tatandaan nyo ito, ang kagaya ko ay hindi basta-basta nauubos. Darating ang araw, merong maghihiganti para sa akin. Tandaan nyo yan! Hindi kami natatakot, Bully. Habang may mga taong handang lumaban para sa kabutihan, ay hindi kami matatakot. At habang nabubuhay po ako, ay hindi na po mauulit ang pangyayaring ito. Tayo na! Iharap natin sa mga tao ang aswang na yan. Habang naglalakad sila, pababa ng bundok, katahimikan ang bumalot sa grupo. Si Mama Bully ay nakagapos pa rin at inaalalayan ng mga kasama nilang tanod. Nasa gitna siya habang si Kapitan, Lolo Baldo at si Rod ay nasa unahan. Wala ni isa sa kanila ang nagsasalita. Biglang huminto si Rod. May naramdaman siyang kakaiba sa paligid. Napahinto ang lahat. Rod? Lolo, may nararamdaman po ako. Parang may mali. Maya-maya pa ay narinig nila ang muling pagtawa ng malakas ng kanilang biyag. Ang tawa nito naging mas kakilakilabot ang tunog. Parang hindi na tao ang pinagmumulan. Napatingin silang lahat kay Mama Bully. Nakagapos pa rin ito pero nakangisi ng mas nakakatakot. Akala nyo ba ay ganun-ganun nyo lang ako mahuhuli? Pwes, hindi pa tayo tapos! Biglang tila nagliyab ang katawan ng matandang lalaki. Agad siyang nabitiwan ng mga bantay. Nag-iba ang itsura nito. Lumaki ang kanyang katawan. Matigas ang mga kalamnan. Ang balat niya ay naging itim. Nagkaroon ng mahahabang kuko at pangil. Mula sa kanyang likod, unti-unting lumitaw ang isang pares ng malalapad at malalaki niyang pakpak. Parang pakpak ng isang dambuhalang paniki. Ang dating tinig ng matanda ay napalitan ng isang tunog na mababa, magaspang at parang galing sa ilalim ng lupa. Hindi ako madaling mahuli, mga hungang! Ngayon ito ang aking tunay na anyo! Ito ang aking tunay na kapangyarihan! Walang agad na nakakilos. Lahat sila ay tila napako sa kinatatayuan. Si Kapitan Kujak, Lolo Baldo, maging si Rod ay napatitig sa kakaibang anyong kaharap nila. Mabilis at maras ang naging pagbabago ni Mama Bully. Ngayon ay isang dambuhalang nilalang na kalahating tao at kalahating paniki. Lumipad ito sa ere. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pumapagaspas nitong mga pakpak. Umikot siya sa ere. Tila pinapakita ang lakas at bagsik niya. Tatakas ang aswang, mga kasama! Tatakas? Sinong tatakas? Walang tatakas, Kapitan. Dahil ngayong gabi, lahat kayo ay mamamatay. Lahat kayo ay gagawin kong hapunan. Rod, iho! Kailangan na natin siyang harapin! Biglang lumipad, paimbulog ang aswang mula sa ere. Isang matinding kalabog ang narinig nang bumagsak ito sa lupa. Ilang metro lang ang layo mula kay Rod. Nagsigawan ang mga tanod na kasama nila. Napakabilis ng kilos nito, parang isang kidlat. Sige! Sugod! Patayin niyo ako kung kaya niyo! Ikaw na batang may hawak ng mutya! Hindi ka ba natatakot sa akin? Bakit naman ako matatakot sa'yo? Kayang-kaya naman kita! Mayabang ka! Kahit wala ka pang napapatunayan, nagyayabang ka na! Sige, pagbibigyan kita! Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo! Biglang tumakbo si Rod.
Palapit kay Mama Bully, pinakawalan ng aswang ang isang malakas na sigaw. Nadapa siya nang marinig yun. Parang may malakas na puwersang pumipigil sa kanya para makalapit sa aswang. Parang may hindi nakikitang harang ang matandang aswang. Tumayo siya, tinapik ang dibdib at naramdaman ang pintig ng mutya. Tumugod ang halimaw. Lumipad muli ito at inatake si Rod. Nakalmot ang bata sa braso. Apo, mag-iingat ka. Pakinggan mo ang mutya. Di ba sabi mo, naririnig mo ito? Gamitin mo ang lawa. Pakinggan mo, Apo. Galingan mo! Hangal! Ano? Natatakot ka na ba, bata? Huli na to. Di ko na patatagalin pa. Nagugutom na ako. At ikaw ang una kong magiging hapunan! Ano ka, siniswerte? Hindi mangyayari yun! Gunggong! Nagpatuloy ang laban. Tumakbo si Rod pababa ng bundok. Hindi naman siya tinigilan ng aswang dahil talagang siya ang una nitong gustong patayin. Nagpatuloy sa pagtakbo ang bata. Tinumbok nito ang papunta sa lawa. Doon, naramdaman niya ang mas paglakas ng kanyang enerhiya. Parang humihigop ito ng lakas mula sa lawa at hangin. Nang malapit na si Rod sa lawa, tumigil siya sa mismong buhangin at mabilis na tumalikod paharap sa tubig. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Hawak pa rin niya ang mutya ng tibok ng kanduli na kumikislap pa sa kanyang dibdib. Biglang may nangyaring kakaiba. Parang sumasayaw ang tubig sa harapan niya. Tapos, lumitaw sa mababaw na bahagi ng dagat ang napakaraming isda. Marami, sobrang dami. Naglulundagan sila sa ibabaw ng tubig. Yan bang ipinagmamalaki mong kapangyarihan ng iyong mutya? Isang inisunlang ang lahat ng yan! Hindi sumagot si Rod. Nakapikit siya. Tahimik. Nakatuon lang sa enerhiyang bumabalot sa paligid. Ramdam niya ang malalim na koneksyon sa kalikasan, sa hangin, sa lawa, at sa buhangin sa ilalim ng kanyang mga paa. Mabilis na sumugod ang aswang. Hindi na siya makapaghintay na tapusin ang bata. Mabilis ang galaw ng kanyang mga pakpak at sa isang iglap, pumwesto ito sa likuran ni Rod na hindi pa rin kumikilos. Rod, Apo! Sa likod mo! Tapusin mo na, bata! Ang kanyang kakagatin sa batok ang kanyang biktima at ibaon kay Rod ang matatalas niyang pangil kasabay ng pagpunit nito sa murang katawan ng bata gamit naman ang matatalim na kanyang kuko. Inilapit niya ang kanyang katawan. Ngunit bago pa man niya magawa ang balak, biglang may tumubo sa likod ni Rod. Matigas, matulis at madulas na tibok o tinik ng isang isdang kanduli na parang isang sibat. Humaba ito, inabot si Mang Bully. Parang mga patalim na sinugat nito ang katawan ng aswang. Hindi! Ano ito? Anong ginawa mo? Napaatras ang aswang. Nagsisisigaw ito. Ang katawan niya ay biglang nagkaroon ng mga itim na guhit. Tila gumagapang, kumakalat sa kanyang laman. Ang pakpak niyang malaki ay nanghina. Dahan-dahang tila nalanta at nalaglag sa lupa. At nawalan ng silbi. Lumuhod si Mama Bully. Nangangatal. Saka palang humarap sa kanya si Rod. Hindi maaari. Hindi ako ganito matatapos. Hindi. Hindi pwede ito. Napaubo siya ng malakas. Sa bawat ubo, itim na dugo ang lumalabas. Unti-unti siyang napahiga sa buhangin. Tama na. Tama na ang kasamaan mo, Mama Bully. Binigyan ka namin ng pagkakataon para mabuhay ng tahimik. Pero mas pinili mo talaga ang gulo. Oras na para matapos ang kasamaan. Sa huling segundo, nanatiling nakatingin si Mama Bully kay Rod. Puno ng pagkasuklam, pero may bakas ng takot.
Sa ilang sandali pa, huminto na ang kanyang paghinga. Ang katawan niya ay dahan-dahang naagnas hanggang sa napulbos at napasama sa buhangin. Lumapit si Lolo Baldo. Tinapik niya si Rod sa balikat. Tapos na. Wala na, Apo. Wala na ang aswang. Tahimik si Rod. Hindi siya masaya. Ayaw niyang pumatay. Ayaw niyang may masaktan. Naaawa siya kay Mama Bully. Ngunit kailangan niyang gawin kung ano ang tama. Lolo, Kapitan, hindi ko po sinasadyang patayin si Mama Bully. Wala kang kasalanan, Rod. Ginawa mo lang kung ano ang dapat. Huwag ka nang malungkot dahil naging instrumento ka ng hustisya dito sa baryo natin. Tama si Kap, Apo. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Ligtas na ang buong baryo ng Ginoong Sanay. Salamat, iyo. Dahil sa iyo, muling magkakaroon ng katahimikan ng ating baryo. Tumingin si Rod sa lawa. Ang alon ay banayad na. Wala na ang mga isdang gabay na lumitaw kanina. Ang kanyang anyo, bumalik na sa dati. Wala na ang mga tibok na kumitil at lumason sa aswang. Lumipas ang ilang araw, matapos ang labanan kontra sa aswang, naging tahimik ng muli ang baryo. Wala nang napapaulat na namamatay na hayop o tao. Wala na rin kakaiba at nakakatakot na ingay sa tuwing sasapit ang gabi. Walang kaalam-alam ang mga taga-baryo sa mga tunay na pangyayari. Nanatiling lihim ang lahat. Pinili ni Kapitan Kujak na ilihim ang laban upang mapangalagaan ang katahimikan, lalo na ang kinabukasan ng isang inosenteng bata na si Rod. May ilang naghahanap pa rin kay Mama Bully, pero ang sabi ng mga tanod at ni Kapitan, umalis na ito matapos siyang mabistong isa palang aswang. Samantala, si Rod ay araw-araw nang sinasamahan ng kanyang lolo upang matuto sa ilalim ng pangangalaga ni Kapolex. Tuwang-tuwa si Kapolex na sa wakas ay may bago siyang alagad, isang batang bukas ang puso at isipan sa tamang paggamit ng kapangyarihan. Hindi lang basta kapangyarihan ang natutunan ni Rod. Sa tulong ni Lolo Rod, Kapitan Kujak at Kapolex, nagtayo sila ng mga programang para sa pangangalaga ng lawa. Mga proyektong naglalayong paramihin muli ang mga isda, linisin ang tubig at buhayin muli ang lawa na dati nasira na ng dahil sa kasakiman. Masaya ang mga tao. Wala na ang malas. Dumating na ang swerte. Wala na si Mama Bully. At ang pumalit na manggagamot ay si Rod. Mas mabait, mas maalalahanin, at higit sa lahat, marunong magmahal sa kapwa at sa kalikasan. Magandang araw po sa inyong